Thank you, Your Honor. Chair Al. Maraming salamat po sa clarification. So lahat ng forma ng advertising, may it be billboard, online, o kahit saan pa, dapat po mag-secure muna ng AA sa PAGCOR bago sila pumunta sa ASC para makakuha ng clearance para makapag-advertise. Tama po kayo, Your Honor. Ngayon po, Madam Chair, ang malaking problema po natin, nagkalat po yung mga content creator na nagpo-promote ng online gambling. At ito pong mga content creator na to, hindi sumusunod doon sa regulation as set by PAGCOR and the Ad Standard Council. Halimbawa, pinakasikat po, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat, ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina, Ad Standard Council, authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Hindi rin po nakalagay. Halimbawa, ito pong isang sikat to, si Osas. Dalawang Osas bata. Millions of followers po to. Wala po kahit saan dyan na nakasulat na gambling can be addictive. Know when to stop. My question po, Madam Chair, is paano po ini-implement o ini-exercise ng PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Madam Chairperson, I will, with your permission, I would like to answer. Congressman San Fernando, una po, totoo po yun. Meron pong sumusunod, meron pong hindi sumusunod. Ang akin pong gustong talakayin sa umagang ito ay yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana. Okay. Sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So yan po na ipatupad namin. Nagbayad po sila ng 1 milyong piso at minanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon. Pangalawa, meron po kayong pinakita rin na Posas Rosas. Your Honor, marami po dyan ay hindi mga licensee ng PAGCOR. Hanggang sa mga oras na ito, mahigit halos tumatabla lang po 50% ng nag-ooperate ay may lisensya ng PAGCOR, 50% po naman ay illegal. Kaya ang akin po, kung wala pong tinutukoy dyan, hindi po kamukha nung kay Ivana kanina, Your Honor, na inyong tinukoy, nag-identify siya ng online gaming operator. Legal po yun. Meron po kaming karapatang mag-issue ng isang warning at magpabayad ng fine. Pero gusto ko pong liwanagin sa miyembro ng committee ito, gayon din naman sa ating butihing chairperson, na 50% of the current operators of online gaming are illegal. Meaning, we do not have any jurisdiction over them. Nung ako po ay nag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, ay halos nasa 8 to 10% pa lang po ang legal noon. Pero with our reforms, with the structure that we have set up,
medyo nakaangat na po at sa ngayon, ang amin pong paniwala ay nasa halos tabla na po 50-50. Pero hindi pa po, Congressman San Fernando, mahinto yung illegal online gaming operators. At ang masama po rito, wala po sa Pilipinas sila. Sila po ay nasa abroad na gumagamit ng mga influencers na mga kababayan natin. Thank you, Chair Al, dun sa paglilinaw na yun. Ngayon, malinaw na po na illegal itong karamihan ng mga online sugal. Ano po yung mga pamamaraan para mapanagot natin itong mga content creator na walang habas na makapag-promote ng online sugal? Kasi, Madam Chair, pinag-uusapan natin itong mga content creator na to by the millions ang kanilang follower. At ina-identify nila, Chair Al, ito pong mga online gaming site. Say for example, 1365, tapos Peria Play. So ito, paano po kaya natin mapapanagot itong mga content Tulad creator po na yung to? binanggit nyo na yun, hindi po license ng PAGCOR. Okay. Well, Your Honor, Madam Chairperson, with your permission, I would like to answer it. Congressman San Fernando, Your Honor, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, sa pakikipag-ugnayan po ng PAGCOR sa DICT, sa NTC at sa CICC, marami na po kaming sa pamamagitan nila ng mga ahensyang nabanggit ko, idinemanda sa korte. Sapagkat maliwanag po na pinatawag po at kinausap po ng CICC ang mga endorsers na yon at winardigan sila na hindi na po sila pwede mag-endorse ng mga illegal or non-PAGCOR licenses. Kaya meron na po silang pangkaso, kung hindi ako nagkakamali, himigit kubulang po sa mga 15 endorsers at top endorsers ang nahabla na po at ongoing na po yung mga kaso nila. And in fairness, meron pong magagaling at maraming follower na mga content creators or endorsers ang voluntaryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Marami po sa kanila, Your Honor, lumipat na po sa mga legal operators. So, kami po naman, walang police power, wala po kami magawa kung hindi magrekomenda lamang sa DICT, sa NTC, gayon din naman sa CICC ng mga inaakala naming dapat ay maparusahan. Salamat po, Chair Al, dun sa sinabi nyo. Kailangan po na mapanagot dahil equally liable itong mga content creator at influencer na to sa pagkalulong sa sugal ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Before I wind up, Madam Chair, gusto ko lang po maitanong, sa corporate operating budget nyo, ilang porsyento po dito ang nakalaan para sa doon sa mga social harm na tinatawag? Opo. Ngayon po, sa taong 2026, naging aktibo po ang PAGCOR dito sa mga responsible gaming projects po. Ang nakalaan po namin na budget at hindi po kinukuha sa amin mismo kung hindi sa tulong ng iba't ibang foundations ng mga casinos and licenses namin. Meron pong budget na ginagamit una. Gusto ko pong ibalita at nung isang taon ay hindi pa rin to nagaganap. Kailan lang may 24/7 hotline na po ang PAGCOR kung saan yan po makikita nyo na sa maraming billboards all over the country. 24/7 hotline kung saan ang mga nalululong po sa sugal ay meron na pong pwedeng tawagan at makonsulta. May partner po ang PAGCOR dyan, ang Seagulls Flock Foundation. Sila po ay may karanasan sa mga rehabilitation ng mga nalululong sa sugal. At sa kasalukuyan, aktibo po ito. Ang
meron pong 6 sa bawat 12-hour shift na mga customer agents na sumasagot dito sa hotline na to. At gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, nung umpisa po'y siguro nahihiya pa yung mga gamers. Pero sa ngayon po, nagtala na kami nitong nakaraan 2 buwan ng himigit kumulang sa 100 katao ang amin nang natulungan sa pagbibigay ng advice. Meron na pong mga na-refer sa rehabilitation centers para po nga sa Responsible Gaming Act. Doon po, Your